Maray na po po. Ano po? Kaya po po? Bigit na lang po. Bigit na lang. Baro na lang. Bago ko po hello. Bago ko po simulan yung report ko sa committee ko, napansin po ninyo yung lahat ng komitiba namin. Pagmula po doon kay Kapitan, saka sa amin mula first kagawad hanggang sa paso. Pansin po ninyo, konektado po kami lahat. Sa basura, sa infra, kay Mang Judy, sa mga kausi. Natuwag po kami palagi, kami mga tanod. Kaya kami po nandito kami para nandito ang mga tanod ko. Lagi nakasuporta po sa programa ng barangay. Kaya ngayon pa lang po, nagpapasalamat ako sa barangay council kasi sila po talaga, nakikita ko na may pagtutulungan namin ngayong puruan namin patch namin. Yun lang po, simula po natin sa committee. Committee ako po ay ang Committee Peace Order, Human Rights and Public Safety, saka Barangay Disaster Reduction Management Committee po. Kami po, ang mga tanong po, lagi po kami first Monday of the month, nagkag-ceremony. Kasunod po nun, pagkatapos ng pag-ceremony po namin, may meeting na po kami ng mga BPS niya. Para pag-usapan po mga nangyaring last month o mga nakarang araw, para sakali, kailangan po ang pag-uusap namin, pag-uti dito sa barangay. Nagdating tayo po sa NES, kamantakpak po. Kung napapansin po ninyo, wala palagi pong may talon na dyan sa kamantakpak. Kasi, lalo po baka ngayon, ginagawa ang kasala, yung mga napugaling dyan, kaya po lang, naitagapay sila sa pagtawid kasi marami pong mga nakaharap na sasakyan. Natulong pang BPS dyan para po makakain sa traffic. Pagdating naman po sa paggabi, sa duty po ng tanod, lagi pong nagkakandak ng patrol. Minsan po, food patrol, tanod, sa pangunguna po ni Chief Tanod Alintenoria. Tapos, lagi po nagre-responde sa mga patawag po kung sakali. Kaya, yung nasasabi po nung mapansin po ninyo, pagkagabi, alam mo na nakikita dito sa barangay, kasi sabi na nila parang palagi na wala dito sa barangay. Ang gabi po, ako nakatutok sa mga tan kasi mas kailangan po ako sa gabi sa kanila, lalo na po sa pagdating sa mga minor. Ito na po, yung adapting curfew. Napapansin po ninyo, may curfew na po tayo dito, nag-adapt po may adaptation na po tayo, ang buong barangay, buong bahay po ay may ordinansa na po sila na tuwing 10 p.m. hanggang po rin, may ano po tayo, may curfew na po tayo tinatawag dito. Kaya yan po ay may pinapatupan namin DPS po sa mga kabataan po. Kaya ako na po ang makikiusa sa inyo, sa mga anak po ninyo. Wala po sa bahay yung mga anak nila po, baka na po ng alas 10, please na po, hanapin nila po. Kasi baka po nandito kayo sa barangay. Gaya nila po namin. Pangalawa po, kung wala po hindi sa barangay, baka natin na po yan ang mga tanong namin sa FSWD. Kasi yun po ang pinakaunang direktiba sa amin. Kasi po yung first offense, hinahalin po namin sa bahay nyo. Yan po ang muna na namin yan. Second offense po, dinedirekta na po namin sa MS yan, sa police station, kapag may nahuli po kami mga bata. Lalo na po yung makatambay po dito, yung ako napapansin po ninyo, hindi naman taga dito sa Mantakpak. Madami pong mga pasaway na balik, hindi naman po dito sa Mantakpak. Nagkasa po na sa ibang barangay. Kaya minsan po, nakikipag-coordinate kami sa ibang barangay para lang mapatawag yung ibang kabataan na nasa sakupan nila. Kasama din po sa duty ng tanod sa Peace Order yung pag-monitor po namin sa CCTV. Ngayon po, ayos na naman
naman po ang ating CCTV, may konting part lang po na hindi gumagana kasi inaayos pa po yung kalsada ng main road. Yung iba po, maraming pang kakalitan kapatid ko yan ngayon. Nandito po ng council. Ito po, witness to other duties and responsibilities. Kung napapansin po ninyo yung mga nakaraang buwan, may mga kabataan tayo na nakailaw ng argal, nagamit ako ng permission, may tinamaan sa mata, may tinamaan sa sasakyan, nabasag. Yung pangunang ng talod, baliktahin nila yung mga baril. Meron din po tayo dito yung mga tanong ng mga deadly weapon. Tingnan po, nakubalik na po namin sa mga bata ko, may patalin. May mga balisok po. Kaya ako po nagigiusap na din po sa inyo na gabayan niyo po ang mga anak ninyo kapag nakita nyo gusto oras ng gabi wala pa sa bahay ninyo. May nare-recover din po kami dito mga motor ay yung mga na pag pinakahanap po dito sa amin sa talo, nare-recover naman po lalo yung mga gamit. Sa tulong po yan ng CCTV, nakikita po natin na mas madali natin na nakukuha kung sino sana iwan at sino nakakuha. Andiyan po, nakarecord naman po yan sa DPSO. Other duties pa po, nasabi ko nga po, konektado ang lahat ng komitiba namin. Pagdating po sa basura, sa komiti po ng Kagawa Dutchik, ang mga tanod, kami po ay tumutulong din sa pag-ticket na kung nakitang nagtatako ng basura o kaya hindi taga dito, pinapakuha na po kagad namin sa mga tanod. Bantay sarado po namin yan, lalo na po kapag gabi. Kasi minsan po madaling araw, tinatapon nila sa kalsada. Pag mayroon na pong basura yan, nadadagdagan, sino po ang kukuha ay po mga taga-barangay ko at ang nahihirapan. Pero mga taga-ibang lugar ako po nagtatapon. Sa other duties pa po, yun na nga, na-implement po natin yung no parking kasi po wala po siya, pagkawapin na tuloy-tulay natin, talagang mahihirapan po tayo kapag yung mga naka-parking pa po dyan. Yan pa rin po ang tinututukan namin sa mga tao na nakikiusap po kami sa inyo na huwag naman po tayo mag-parking dyan. As po kung mga hindi gamit na oras yung pag-park, kung wala talaga ng parking sa mga, pwede po yung mga hindi na po gabi na. Pero pag yung mga oras po, sana po wala po naka-park dyan kasi lahat tayo mahihirapan. Sa kami na ninawawin po kami, dahil po yan sa uluhan. Yung mga lasing, mga nakakipag-away. Marami po yan ang na-influence yan sa DPS. Other duties pa po, siyempre, ang mga tanong, hindi na po sa pagkaroon sila. Kami, buti kami tumutulog sa paglinis ng barangay, lalo na ang kusina namin yan ang pinakala ko sa kanila. Linisan niyo ang kusina, ang barangay, kasi yan po ang pinaka-imahe natin. Nakita ng mga barangay na barangay constituents, malinis po tayo dito sa Manila. Pagdating naman po sa meeting sa Federation po ng 25 barangays, ang chintado po may samatin po yan. Monthly meeting din po sila nag-meeting na dito sa barangay. Ang tawag po dyan may scheduling. Anong nakarang po dito po sa barangay natin ang schedule ng pag-meeting ng mga 25 barangays po yan dahil pinag-uusapan po kung paano sa mga kisinobal, lalo na po sa barangay. Bilang kagawad in charge naman po sa Kitchen Order, ako din po, nag-meeting din po kami monthly sa Municipal Federation ng 25 barangays. Doon po kami nag-meeting kung pinag-uusapan kung paano maayos ang ng kumitiba ng Kitchen Order. Saka din po nasasabunin kung ano mga pwede ay lapit natin sa munisipyo kung paano pa mapapaganda ang sitwasyon ng Kitchen Order dito sa diet. Lalo-lalo na po sa mga bata. Pagdating naman po sa federation ng sa samahan po namin ng disaster risk kasi ako
ano po ang motiba ng disaster risk reduction management. Mag-meeting din po kami meeting yan sa munisipyo. Kung alam po ninyo, ang yan po ang ano natin talaga, inaano natin sa barangay, ang palakasin ang disaster risk reduction management dito, lalo na po pag may sakuna tayong bagyo. Kung napapansin po ninyo, pag may bagyo, lalo na po may magtatak tayo ng meeting para ang barangay council maggawa ng plano. Sunod po doon ay pagpagbilyo na po namin para kung sakaling may bagyo, magsiligas na po tayo sa mga pag-uusap namin. At this, sa training seminar, nung nakaraan lang po itong January, nagpa-train po tayo dito sa barangay para po sa disaster risk reduction. Kasama ko po dyan ang barangay council, ang DSW, ang BPSO, saka ang personnel po. Kung saan po nag-train po tayo dito sa mga basic life support po pagdating sa mga bagyo. Kapaya ng mga sakuna. Ayan po. Training yan sa nandito namin dito sa barangay. May training seminar din po kami nung nakaraan sa 3-day capacity enhancement workshop. Para po sa BDP, Barangay Disaster Risk Reduction Management Plan, saka yung wala action plan. Kasi yan po ang tinututukan ngayon ng munisipyo. Ang masyalis po talaga ang pati po sa disaster na maaalis po ang mamak dito sa atin sa dahil. Kaya i-repress po ang barangay lumisan para po may ibigay din sa constituents natin ang tamang pagpaplan. Meron din po training sa Bureau of Fire. Lalo na po dito sa atin, tikit-tikit po ang bahay dito sa atin. Saka mga gawa po sa ating appearance. Kaya ang tanong po sa mga PSW at mga barangay lumisan ay lagi nag-training sa fire, sa Bureau of Fire, para kailangan natin yung mga basic na gagawin natin kapag may sumunod. Yung bakit tuloy, pagtawag ng fire, ay ng fire, Bureau of Fire, saka yung pag-assist po sa mga nasunugan. Kailangan po dapat natin alam, mamuna pang barangay official po yan. Nakako sa disaster po, una-una po nangangapo ng kanilang ng council, tapos bandilyo. Pagkabandilyo po namin, pinapalipas po ang mga tao. Kaya, napapansin po ninyo yung mga nakalipas na bagyo. Hindi na po kami nagpa-evacuate ko ng rescue sa inyo kasi yun na po ang nahigpit na pinag-uusap sa amin ng NDR na nakagsasama po ng bagyo. Hindi na po dapat kami nagre-rescue kasi ano na po yun, pwedeng dalawang mangyari, pwedeng ma-disgrasya pa yung nagre-rescue. Kaya sa maaga pa lang po, simula pa lang po ng bagyo, kami po ay ikiusap na sa mga bahay ninyo na kung sakaling maglakas o tumasak ang tubig dyan sa ilog, pumunta na po kayo dito sa evacuation area para po madali na po ang ano natin ng pagbigay ng tulong sa inyo. Lalo na pag nandito na po tayo, tulad nga po niyan, yung mga nararating lang na parcel sa total damage, madami po ang hindi nakasama. Alam ko po, dun sa lahat naman tayo tinawahan talaga ng bagyo ng disaster. Pero kung wala pong alam talaga doon ng barangay official, barangay SW, lahat naman po natin ang sinabit na lista ay binigay namin talaga po yun sa SW. Sila lang po
po ito yearly bid. Lahat ng tanod, 25 barangays po yan ang ikilaw. Ginagana po yan sa munisipyo. Tapos, yung nakaraan din po ay yung puminggo dahil nagpalaro ng isang one-day basketball. Punta po kung saan po ano po niya, pinipisyo po niya kasi yung manalo po ay yung mga training materials kasi sunod na lang din po doon sa mga ano natin na dito sa basura na dapat sarili natin purok natin ng ano, may purok po ang paglinis o kaya may residential po ang paglinis. Kaya yung pang naisip ko pala na ang premyo ay pag-cleaning materials. Yan po ang accomplishment. Kasama sa resolution po, Barangay Resolution number 55-series of 2025. Barangay Resolution respect government guide to the municipal reduction in management housing headed by the municipal chairperson ng mga bansa ng Supervision Vice President Cash Assistant Commissioner. Ito na nga po yun, yung nag-supplement po ang ang LGU, yung nakatanggap po ng isang libo sa kadalawang libo sa total ng kasalidad. Iba pa po ito dun sa 5,000 sa 10,000. Barangay Resolution po number 9, series of 2026. Barangay Resolution confirming the code of conduct, ethical standards, and disciplinary guidelines for members of Barangay Public Safety Office, BPSO, in accordance with the Public Act number 6715 and applicable to the resolution. Kung ano yung resolution na ito, nirepress na po namin dito ang lahat ng barangay, hindi na po tanod ang lahat ng barangay personnel, DSW, na malaman po nila kung ano talaga po ang trabaho nila dito sa barangay. Kung hanggang saan lang po ang tungkulin nila. Dahil minsan po may mga barangay employee na po tayo na hindi na nila alam kaya ginagawa nilang trabaho. Minsan na nalalampasan na nila kumbaga na-overpower na sila na nasa barangay sila. Kaya yun po, inano natin na parang kailangan nila na-refresh natin pagdating sa mga decisional guidelines. Barangay Resolution number 10, series of 2026. Barangay Resolution directing the conduct of yung partial finding at sinasabi ko sa relative to our report incident involving a barangay official and a member of public safety. Ito po yung sa mga tanong pa po na lumaban o kaya yung mali. Pinagtanongin ako namin ito pinag-usapan dito ng council na hindi po dapat yung talon ay lumalaban sa o kaya sasalpihan ng masamang mga salita. Kaya po natin yung mga ng batas o kaya rules para masunod ang kanilang trabaho. Yun lang po. Kung napansin po ninyo, napakaminis na po yung aming report kasi kung tutusin po sa barangay council, lahat po kami magkadidikit ng trabaho. Lahat. Pagmula po sa ating lahat, sa personal ng mensahe po, ang mga committee pa po namin ay talagang tulong-tulong. Nakita ko po ninyo, sabi ko nga po, Preston po ngayon, nakita ko po yung pass po namin ng council. Talagang nakita ko po pagtutulong nila o po porsigin na mga kaayos po ang ating barangay. Yun lang po, maraming salamat po sa inyo. Sunod po